behind the story of Sembreak. Kaya huwag niyo pong kalilimutan that Sembreak will be streaming May 10th dito lang sa Viva One with fresh episodes every Friday. And also for 99 pesos, may weekly source ka na of kilig at takot. So please do download the app and subscribe na rin for only 99 pesos. Ayan, dahil tapos na natin ipasilip ang Sembreak, let us now proceed with the most exciting part of the day. And that is, of course, tatawagin na natin ang ating star-studded cast and director, the brains behind our project, Sembreak. Ito na po. First, in this amazing lineup is a creative and well-rounded director known for his hit horror movies Mary, Cherry, Chua, and Marita. And this year he's also directing Viva One's upcoming 6-part horror series, Sembreak. Everyone, please give a warm welcome to Direct Ronnie S. Benaid. Hello, Direct. May mga mic po tayo dyan sa gilid. Kausapin ka lang po namin ng saglit. Of course, congratulations sa iyong successful movies and now you have Sembreak. So, i-share nyo naman po sa amin kung ano ang dapat abangan dito sa series na to. Salamat po sa pagpunta. Nakita-kita naman po tayo. Salamat po sa mga sumuporta sa amin sa pelikula namin, Mary, Cherry, Chua, and Marita. Sana supportahan nyo rin po kami dito sa Sembreak. Dapat lang po ninyong abangan ay number 1, it's summer trip para sa inyo, kilig trip para sa inyo, at syempre tilig trip dahil tatakotin din namin kayo. So, enjoy na lang po. Thank you po. Yan. 3-in-1. Kilig, takot, at what was the other one? Summer trip. Okay, maraming salamat, Direct Ronnie. Next in line, we have these dynamic artists who will play significant roles in the series. Known for his works Kaliwaan and X, we have Felix Rocco. Also known for her works in Dark Star Dancer, Darkroom, and Gluta, we have Rose Van Jingle. And lastly, known for her role as Abby in Safe Skies Archer, we have Danny Z. Let us welcome them as Eduardo, Lydia, and Hasmin. Yeah, let's ask the three of them to please stay here sa ating center of the stage. So, tatanungin ko lang kayo, no? Kasi dito, you play a family, diba? So, paano kayo nag-build ng bond at saka rapport with each other before you shot Sembreak? Build ng bond? Paano ba tayo nag-build? Or wala ba kayong bond? Kwentuhan lang kami, off-cam. Oo, yeah. And ito naman, madali naman siyang makasundo agad kasi makulit. And very malambing. Yay! Si Danny, very vivo. Okay, maraming salamat. Felix, Rose, and Dan, you may now take your seats. Up next is a rising actor who will play the role of Timmy, ang laging kabangayan ni Cora. Pero grabe naman mag-care sa buong barkada. Please all welcome the talented and new face of the crew, Kian Johnson. Hi, Kian. You may grab the mic. Bati ka sa ating audience today. Hello, what is up, guys? Thank you for coming out today. I hope you enjoy. Sit back, relax, and we'll answer your questions later. Yeah, so I have one really quick question for you now. So, a lot of people are curious about your character, ano? So, how did you prepare for this role, if you may share with us? Well, being a horror, besides, of course, you know, being in character by preparing, studying his little nuances and his relationship with the friends, of course, bilang horror team namin, syempre, notahan na naman ng mga horror series, horror movies, para at least, you know, medyo handa na ako na matakot. At the same time, pagdating sa mga co-stars ko, of course, syempre, laging chemistry ang goal namin doon as friends. So, of course, I hung out with them. And ironically, bilang syempre, new face ako, and this is my first time working with everyone. Surprisingly enough, it was so easy to work with the cast. Kaya, ayun, hopefully, kapag napanood nyo, makita nyo yung parang pagiging barkada namin sa series na to. Yeah. Great answer. Maraming salamat, Kian. Abangan natin ang chemistry na yan on screen. Alright, up next is also a rising artist who is best known for playing Elise in Safe Skies Archer, na muli niyo makikita sa one of the most awaited university
series installments, Chasing in the Wild. Pero bago yan, salubungin muna natin siya today as the hardworking Jessie in Sembrate. Please all welcome our beautiful Hyacinth Caliado. Hello, Hyacinth. Narinig ko from your fans. Perfect ang ganda mo. Thank you so much. Hi everyone. I just want to say again, I'm excited to be here. I'm proud of all of the work that everyone has done, the cast and production and the teams who direct. So I'm very excited for all of us to talk about everything. Hi. Thank you guys so much. Yeah, and of course, you know your fans are really excited to see you. Of course, lalo na for Elise and Sevi. So, Hyacinth, ano ang dapat abangan bilang sa pagganap mo as Jessie? Wait, can I sit? Or should I sit? It's up to you. I'll sit. I don't know if I should go into detail yet, but let's just say there's an exciting relationship dynamic that you will see from my character, Jessie. Should we go into detail of her character? Just siguro ano lang, just lang. I think that's, yeah, Okay. that is perfect. Yeah. In the friend group, she's like the mom of the friend group. You will see that she's the more responsible one who really loves to take care of everyone. Great. Alright, we'll go into detail during the press conference. Maraming salamat, Hyacinth. Siyempre, kung nandito si Elise, narito rin ang Sevi niya. Joining us is a young and brilliant actor known for his role as Sevi in The Rain in España and Six Guys Archer. At oo, nakikita niyo siya dito finally sa upcoming University Series installment na Chasing in the Wild. But before we meet him there, kilalanin muna natin siya bilang si Pipo, ang diligent at brainy scholar ng Sembrate Barkada. Let us all welcome Gab Lagman. Hi Gab, please grab a mic there. Yan. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon. Maraming salamat po for giving your time to be here. Okay, so just a quick question for you. Ano ang biggest difference ni Sevi at ni Pipo? Dito si Pipo, he's more KJ siya dito eh. So he's the more responsible and he doesn't like to be adventurous. Siya yung may mga alam na nangyayaring masama sa parola. So he's the one who's gonna warn mga barkada dito. Alright, thank you so much. Gab, next in line ay kilala as a nation's favorite Tita Ninang Sam and Six Guys Archer. But this time we'll get to know her as the bubbly and life of the party Cora, who also has a cat-dog relationship with Timmy. Everybody please welcome Aubrey Caraan. Mom? Hello everyone, I'm Aubrey Caraan. Thank you for coming po and for joining us today. Alright, Aubrey, of course, tumatak sa isip namin yung pagganap ko bilang Sam. No? So now, from happy and kilig, ngayon naman, nag-change in genre to takot naman. So how was the change in genre for you? Well, yung horror naman is not new to me kasi nag-start ako sa Viva series na horror. So, it's good to be back sa horror ulit. And masaya ako na nabibigyan naman ng Viva ng opportunities na magkaroon ng mga series na iba't iba yung genre. So, exactly. Masaya nga mag-shoot ng horror. Alright! Magkukwentuhan tayo ulit in just a little bit. Maraming salamat. Aubrey, up next is a dedicated and gorgeous actress na very fresh pa sa successful role niya as Yana in Six Guys Archer. From kilig to tilig, paano niya kaya kukunin ang ating mga puso? Let us all welcome Krisha Viaje as Bitch. Ang bait na anak at pamangkin, caring na kaibigan at higit sa lahat, faithful partner ni Arlo. Good afternoon, Krisha. hello, good afternoon everyone! Here. Hey. Hello, of course, maraming nasiyahan na magbabalik ang Krish Rome sa Viva One Original Series kasi syempre nasanay kami na lovey-dovey kayo ni
Jerome, right? So ngayon naman, how did you prepare for this character na horror? You're in a horror series. Actually, di madaling matakot dun sa set kasi sa set talaga very scary na rin yung vibe and ambience. And also pati kapag kami eksena kaming mga mumu, talaga nakikripihan na talaga kami. So it's not really hard to prepare for the gulat scenes. Pero may lovey-dovey pa din dito, so don't worry about that. Yeah, marami pa rin aabangan. Great, that is great. Maraming salamat, Trisha. And last but certainly not the least, ang sasama sa ating ngayong hapon is a multi-talented actor na sobrang fresh din from the success of Save Skies Archer, where he played the role of Captain Akihiro Juarez, and Road Killers, where he played the role of Marco. Now let us welcome him as a carefree, palabiro, but affectionate Arlo, who is also a very sweet boyfriend to Mitch. Everybody put your hands together for Jerome Ponce! Hi Jerome, kamusta ka naman these days? How are you doing? I'm good. Hi guys. Good afternoon. Yeah, and of course we all know you as having a very wide acting range. Paano ka naman ngayon as Arlo sa Sembre? Doing Arlo is very yung binigyan sa description is kung ano lang yun, very loving boyfriend. Wala pa silang about sinabi sa background ng family. Until then, ginawa namin along the way ng mga something na different sa mga characters na ginawa ko. And even me, as an assignment yun na kailangan iba siya sa mga ginawa ko. So you developed it along the way lang. Yes. And nahirapan ka ba sa horror genre? Manakot at matakot? Was it difficult? Nakakapaos, saka nakakapuyat. Kasi more on gabi siya eh. Gabi namin siya sinushoot, tapos kasama pa yung mga sigawan. Nakaka-excite kasi doon mo may lalabas yung, kumbaga, more than 5 na mga expressions. So lahat ng 1 to 5 tanggal siya, puro 5 to 10. So, wow! Okay, syempre abangan natin lahat yan. Now, let's have a group photo. May I ask the cast, of course, in our cast. So now, please look towards the center of the room. Thank you so much. Ngayon naman po, towards the left side of the room for the benefit of those over here. Thank you so much. And finally, towards the right side naman po of the room. Thank you so much. Alright, another group photo. So yung mga hindi pa happy sa mga shot. Hindi na paniniwala niya sa ng Viva, nila Boss Vic sa inyo, Jerome, and the rest of the cast. Yeah, Jerome, yeah, let's start with you. Sorry, anong masasabi namin dun sa... Yeah, parang ang bongga-bongga, the way ng pag-promote ng Viva One nila Boss Vic. No? Yes. Kahit naman dito, di ba? O parang napakalaki ng project na to ng series na to. Well, actually, kahit ako, overwhelmed din ako in a good way and in a bad way, na grabe yung binibigay nila. I mean, kahit sa set, honestly, may mga laging may nagpapa-content, mayroong mga nag-video behind the scene, sumasama sa amin everywhere, hanggang sa dito. Tapos yung ganito, sa setup pa nila, mag-set ng madaming klaseng content shoots, whatsoever. Hindi lang siya basta, you know, para may for engagements, but syempre to give back din para ma-update yung mga tao sa social media, lalo yung mga fans. And madami rin kasi kami na parang from university book itself, and yun yung kailangan talaga. Pag sama-samahin kami to be together. Yeah, okay, and the rest of the cast yan. Oh. Kasi kami, yung press na invited, no? Na-excite kami, gusto namin panoorin ito kaagad sa Viva One. Yes, we're very grateful, syempre, kasi pinagkatiwala sa amin ni Boss Vic tong project na to. And we're very happy na kami pinagsama-sama dito sa project na to. So excited po kami na mapanood ninyo. For the rest of the cast, June. Okay, for everybody, sige, Hyacinth, Gab. I also want to add on, just adding on, we are all for sure very grateful with how hard that they work to help promote this series. They're always working and thinking of really great and new ideas, so we definitely do deeply appreciate it.
Yes, really grateful and blessed na pinagkatiwala sa amin ng Viva yung project na to, especially before Sita with me and Haya. We get to work on our chemistry and really thankful na work ko ulit sila Chris Rome, sila Aubrey. So, I'm just feeling blessed because sobrang happy and gaan namin sa set even though this is a scary show. Yeah. Ako naman, I'm forever grateful to Viva for all the opportunities and projects na binibigay nila. And ayun nga, parang nasabi din sa amin na first horror series na offering ito, original series ng Viva One. So, ayun, very honored na maging part po dito na makasama ulit ang Univercada and makatrabaho si Direk, first time. And ayun, na makabalik po ulit sa horror. So, very honored, blessed, and grateful to Viva and to all the bosses. Ako naman, on a personal note, bilang first time ko lang sila makasama. Of course, I also want to mention thankful din ako sa Viva and of course kay Direk for giving me this opportunity. But I also want to say, I want to thank the cast for welcoming me with open arms kasi without you siguro, or dahil sa inyo, mas na-portray ko yung role ko as your best friend ng mas maayos at mas makikita nyo yung pagiging close namin sa series na ito. So, thank you guys. Ayun. Actually, that's the main thing I want to say besides yung mga, thank you. Maraming salamat Viva, maraming salamat Direk. Maraming salamat sa mga fans sa inyong suporta. Especially sa mga bagong fans na nag-follow sa akin, galing sa Chris Rome. So maraming salamat din sa inyo. Ayun, thank you. Alright, let's hear from Felix and Rose, and then Danny. Okay. Ako, I'm happy na makasama sa project na to and I'm very excited to work with Direk Rolly after nung successful na movie niya na Marita. Gusto ko na siya makatrabaho na horror, of course. And yun, ang saya sa feeling na makasama. Sobrang nakakatingin sa pakiramdam na makasama tong cast na to. And yun, excited ako for this project. Kaya sana kung masuportahan niyo. Thank you. Ako naman, I'm very excited and happy to be part of this big project by Viva. At maraming salamat, Boss Vic. Thank you, Felix and Danny. Anong pakiramdam mo that you're in Sam Break? Ano po ako, medyo natakot kasi yung fake blood po. Yung fake blood? Natakot ka sa fake blood? Yes, Okay. pa. Okay. Alright, thank you. Thank you so much, Sir June. We are happy with that. Next naman, let us hear from Ambet Nabus from Marites University. Over there sa ating Hello balcony. po. Good afternoon. Gusto namin i-assume na karamihan sa inyo, maliban doon sa bagets, ay nakakaranas ng sem break, no? Kasi mga naging students din. Ano yung mga personal ninyong input while doing the series? Na basin soror to, paano nyo na-relate yung mga experiences niyo nung nagsisem break din kayo? Hindi siya sessions, exorcisms, pwede ka naman sabihin lang direct, sorry. Yan. Okay mo sabi pa. Thank you. Jerome, ikaw. Experience-wise, so far sa nakita kasi nilang lahat sa teaser, right? Correct? Teaser is a road trip. Talagang road trip siya magkakasama mga barkada. For me, yun yung parang na-experience ko na usually kami magkakaibigan. Lagi kami pupunta somewhere. Andyan yung mga takutan, lalo na paggabi, masaya, mga papuntang Tagaytay, mahabang bus trip. Nag-bus pa ako nung before, papuntang Baguio. Puro asaran yan, puro nakakatakot. Oh, halika, ganyan, puntahan natin to, yung mga ganyan-ganyan. Totoo yun, ginagawa namin, pero ako kasi yung tipo ng tao na hindi ko siya pinapasok lagi sa isip ko para hindi ako matakot. Unless pag ako na lang talaga mag-isa. And dito na-experience ko ulit yung ganong feeling kasi lahat kami dito magbabarkada talaga. Tapos kanya-kanya kaming pinagdadaanan sa buhay, nawawala yun. Kasi pag sem break, yun talaga gagawin mo eh. Kaya nga, yung sen, ibibreak mo para
mawala ka dun sa mga emotion na dala-dala mo dun, mga stress, yun yung experience mo. Okay, thank you. Who else has some? Yes, Hyacinth. I don't have much of a deep answer, but I guess I would just say it's pretty similar. I would just take in a lot of the experiences that I've personally had as well in my life and apply that, or even just little moments like when I'm alone and it's nighttime and I get scared and I just try to think of that emotion but like heighten, while also like analyzing and studying a lot of other actors as they're doing scenes, the same scenes that we do or similar. Yeah, for me, it definitely brought back old memories nung, like what Jerome said, pag nag-road trip yung mga barkada, and it's a nice feeling na maramdaman yun ulit kahit sa set lang. And of course, yung mga horror, never naman ako naka-experience, pero it's really cool to be part of this horror series na makikita mo yung mga possessed na tao, and gusto ko yung abangan yan kasi nakakatakot po talaga. Sa akin naman po, nung nagsuschool ako, tapos sem break, mas madalas kasama ko yung family ko kaysa sa friends. So, pag family ko naman, road trip kami, wala naman kaming gano'n na experience. Honestly, wala kaming experience na horror, kasi hindi rin namin iniisip. Pero yun, because of this series, na-experience ko na mag-road trip, na para mag-student ulit, kasama sila. And dito ko na-experience na yung challenge, yung adventure, yung mga fun activities with barkada na may consequence para sa movie. Ayun, same experience din. I'm still in college right now, so syempre na-experience pa rin namin yung sem break. Sa mga ganong moments, ganun din, kasama ko yung mga barkada ko, nagsa-sponty trip kami, ganun din, Batangas, Baguio, Tagaytay, just like Jerome said. In comparison to the series, very relatable. Kasi yung mga ginagawa namin friends, ganun din, sponty trips, tapos ginagawa namin, we're eating together as friends, hanging out, bonding. But yung pinaka-highlight ng mga trip is yung mga yung mga thrilling moments, tulad for example, gabing-gabi na, it's 2 a.m., 3 a.m. Nagkukwentuhan kami ng mga scary stories. Siyempre, lahat kayo nagagano'n, di ba? Gabing-gabi na, kasama mga kaibigan mo, nagkukwentuhan ng mga, alam mo ba, one time kasama ko kaibigan ko, ganun-ganun, parang may kasama kami, naglalakad kami pa, okay, ganun. Just to make the night more thrilling, kasi nagtatakutan pa, ganun-ganun. Those vibes that I experienced in the past, doon yun ang nakikita ko sa series na to, kaya mas na-absorb ko yung role ko kasi parang parang true to life talaga yung yung mga nangyayari. Although, same with Aubrey, wala pa akong na-experience na parang supernatural experience. Pero, ako naman kasi, I like to test the waters, or I like to play the field to the point na parang, for example, yun nga, after 3 a.m., after magkwentuhan ng horror story, parang trip ko umuwi ng sobrang dark na mag-isa in a dark alleyway. Tingnan ko lang kung may kasama ako. Ganon. Para at least my experience ko man lang, pero ayun, yun yung thrill na hinahanap ko paminsan-minsan. So, ayun nga. Hanggang ngayon, wala pa rin ako nararanasan. Pero, never know. Hopefully. Be careful what you wish for, Chas. Hopefully, okay. That's funny. Okay, so you, Felix and Rose and Danny, you're not part of the Barkada, diba? You have a different role here. So maybe you can just share with us if you have any experiences na horror during your sem break, if any. Ako personally, wala talaga eh. Ano mas mahirap pag-perform ng audience? Ayos yung question. Ano ba? Ay, para sa akin yung takot. Kasi yung takot, para takutin namin yung audience, kailangan may element ka pa ng mga nasa paligid eh. Andyan yung effects, andyan yung scoring. Unlike yung mga scenes natin sa Save Skies Archer, kaming dalawa lang mostly yung scenes, tapos yun na. Patay na.
is just each other. Magtingnan lang kami, magbatungan ng lines, nuances. Pero sa pananakot kasi, kailangan feel mo na totoo yung multong nakikita mo, or sometimes camera lang yung nakikita mo pero wala ka talaga nakikita, so you have to act it out. Wala dun yung ka-eksena mo kasi multo nga siya. Ganun. So, mas maraming work na kailangan gawin para manakot. Ganun. Alright, maraming salamat. Thank you, Miss Dolly. Moving on to the Philippine star, we have Natalie Tomada. My question is for Direk. What can you say kung ano yung difference ng series na to? What will make this different from other horror series in terms of storytelling, at characters? So, this one, kagaya po ng mga nagawa ko in the past, ito medyo grounded din siya sa paniniwalang Pinoy. Kasi tayong mga Pilipino naniniwala tayo na pag pumupunta tayo sa mga lugar, minsan o madalas may na-attract tayong hindi natin nakikita at nasasama natin hanggang sa pag-uwi natin. So yun yung in-explore namin dito sa Sembrek. Yung kaibahan po dito, nag-add po kami ng, syempre nag-add tayo ng romance, and it's a barkada movie. So kung titignan po natin yung ratio niya, nasa 70 yung pananakot, 30 kilig and all other emotions na po yun. So yun po yung gusto natin ipakita dito sa Sembrek para actually it's our way din para pasalamatan yung mga fans ng Viva One sa patuloy na pagsuporta sa amin simula sa Doreen in Espana, Save Skies Archer. So ito parang medyo fan service din namin ito para sa kanila. So malaking tulong yung kilig para din ma-retain natin yung ating audience. At the same time, gusto po namin makahikayat ng more audience sa Viva One. Marami na sila mapapanood sa Viva One. May road killers, kung gusto nila na medyo intense action or thrilling na series. May kilig for Doreen in Espana, SSA. Then may horror na rin. So soon, mas marami pa tayong mapapanood sa platform na Viva One. So, yung tamang genre nito, horror, romance. Yes po. Thank you. Okay. Thank you so much, Miss Natalie. Ngayon naman po from Freebie Manila, we have Jimpy Anarcon right here in front. Hello po, good morning. Ay, good afternoon. For Krisha and Jerome, sorry, isa lang kasi, no? Okay. And then, parang sad na sila magtanong. Sorry parang po. mas naging straight. Okay lang. And then, baka meron kayong masashare na behind the scene kwento na nangyari sa inyo in particular habang sinushoot yung Sembrek na mas, kumbaga nagpa-develop ng kung ano mang meron sa inyo, friendship or anong relationship kayo. Hindi ako makakapagsalita. Last kasi na press call, na-overshare ako, napagalitan tuloy ako. So, BTS moment lang naman. BTS moment? Ano bang mga BTS moment natin? Siguro, kasi meron dun isang part na yung pinakakilig part nung story namin dalawa. Kailangan naming mag-usap about something na problema namin, pero so maraming, pwede kong i-spoil ng konti. May slow dance kami doon, so parang nakakilig siya. Kasi it's very romantic. Tapos ang ganda nung ano namin, nung set, may mga flowers, like parang talagang may date, gano'n. So it's very kilig moment, BTS moment. Yun po. Thank you! Thank you so much. Kita ko na kinikilig na yung fans natin there over on the right. Parang gandang pagsama horror and romance, no? Parang magiging bipolar ka after watching the series, no? Okay, next up, we have from Tempo, Neil Ramos.
Ayan. Salamat, Phoebe. Good afternoon. Para po sa Rose, magandang hapon po. Good afternoon. Saan po kayo? Ito po, malapit sa stairs? Okay. Anyway, it's been a while since we actually seen you sa some romance project, and it was a surprise to see you dito sa somewhat mainstream na series. Levels. Yung concept po kasi nitong Sembrick, meron silang nadaanang lighthouse or parola. So kung makikita nyo sa poster, malaki yung image ng parola. Kasi doon sila nag-create challenge, magbabarkada. At dahil doon, meron na kasi silang mga na-attract na souls. So yung pinahanap po talaga na parola, yung nakakatakot na may character na po siya. And true enough, habang nag-shoot po kami, yung caretaker, ang dami na sinasabi, na totoo daw na magnanayo na pumulto doon sa parola. Ang dami na binubulong sa amin na meron daw magnanayo talaga doon sa parola. Di ko alam kung naramdaman nung cast yun. Pero habang kinukulan yung mga eksena, ayun, yung caretaker nga bulong ng bulong, nandyan sila parang gano'n. So kami hindi naman namin naramdaman, unless sila, baka naramdaman nila. Pero yung AP namin, may nakikita na naman siya sa frame na hindi namin nakikita. So baka nagpapakita talaga yung magnanay na lang doon sa parola. Pwede po malaman kung saan mismo o saan lugar? Sa Cape Santiago, sa Calatagan, Batangas. Yun po yung lighthouse na pinag-shootan ngayon. Salamat. Thank you po. Okay. Maraming salamat po. Okay, so dito sa Sembrick, yung parola represents the horror. May nagawa ako dati, romance naman pag parola. No? So iba-iba talaga ang take. Ano? Okay, interesting. Thank you so much. Direct, next up, from Random Republica, we have Kate Adahar. Yan, right here in front. Hi, good afternoon. My question is for Chris Rome and Hyacinth. Kasi kinapitan yung pakilig niyo sa Safe Skies. No? Ano naman yung difference no, sa dynamics na relationships dito sa dynamic nung from yung last na show namin to here. Dito mas more on naging ano kami, one of the barkada. Parang naging part of barkada kami. Tapos, well, dahil sabi nga ni Direk, it's a, parang a thank you. Kumbaga ginawa talaga siya, especially made talaga para sa mga subscribers, mga naging fans, mga na-accumulate na mga viewers na Viva One. Siyempre, hindi mawawala yung mga scenes ng mga pang sa amin, meron din sa kanila, meron din sa kanila, so lahat to, iba-iba. Joke kasi ako, hindi mo tinawanan, sad na ako. Hindi, ano po yung question? Yung different dynamics po, no? Nasabi naman niya mag-a-add na lang ako na sa Safe Skies, mas intense talaga yung relationship nila doon. So dito parang, kami, demure kami. Kasi college students din, pero more focused on the, parang may kanya-kanya kasi kaming, ang tawag dito, kinakarga na problema individually. And then, yun din, parang na yung relationship namin kung paano namin masosolve yung kanya-kanya naming problems. Ganun. Mas seryoso siya. Ganun. For me and Gab, it's also very different kasi sa Safe Skies, our characters didn't know each other yet. Pero in Sembrick, I don't want to go into detail too much yet because I want you guys to see it and just wait. But let's just say it's a different relationship dynamic for sure. Yeah, like what she said, di pa rin talaga kasi kami lumabas ni Haya sa Safe Skies Archer together. So this is gonna be the first time that we're gonna be seen together.
So, yun nga yung dynamic namin dito. We can't really go into details kasi if we tell, parang mabibigay na yung story. Pero it's a really different than chasing in the wild. So, but like what we said, we're really blessed na we get to work muna here before Sit Down. So, yeah. Thank you. Okay, maraming salamat, Miss Kate. Up next, from Stars Photog, pakinggan naman natin si Alan Sancon. Ito pa, Galit na galit sa Photog. Photog, di ba? Kailangan may... Hindi. I just want to ask everyone, kasi parang na-curious kami dun sa sinabi ni Direk na dun sa set mismo, may parang nagpaparamdam. Pero parang, I don't know kung may naramdaman din kayo. Pero dahil yung hashtag natin ngayon, may kasama ka, kayo ba personally, meron na kayong mga experiences na gano'n na parang feeling mo may kasama ka sa isang lugar, and how do you deal with it kapag may mga ganong situation kang naramdaman? Siguro start natin kay Danny, baby girl. Danny, labas ka dyan sa likod, tayo ka dito sa harap para makita ka namin. Yan. Yan. I love this question. Okay, Danny, have you had any horror, scary stories? Bilang ikaw ay 6 years old pa lang? Ay, hindi pa po. Nag-start lang po ako sa 6 days actually. Wala ka bang nararamdaman na parang may kasama kang ibang tao na hindi namin nakikita yun? Ako po yung mumu. Ako nireview. Sabi tayo. Sorry. Hey, Danny, a question. Nakakita ka na ba ng multo in real life? Hindi po. Naniniwala ka ba sa multo? Medyo matakot po ako, pero alam ko, fake lang yun. Sige, ilipat naman na. Baka iba pa Sa ibang ma-share. Okay. Siguro kay Rocco, may ganun bang feeling na may kasama ka, parang may kasama ka? How do you deal with it? Ako personally, wala talaga parang takot yung mamulto sa akin eh. Hindi pa ako nakaramdam talaga. How about Gab? For me, siguro nung pandemic, we had this lock-in shoot sa May Tanay. And parang na-sleep paralysis ako for say, one night. And then the next night, yung roommate ko naman yung na-sleep paralysis. So, luckily, we were there for each other habang binabangungot kami. Ginising namin yung isa't isa. So, ako first night, siya yung second night. So, yun yung pinaka-close ko siguro na naramdaman na may kasama. Thank you. It's hard to pinpoint one. I've had a lot of, not a lot, but a good amount of experiences in my life. I'm very grateful though, because none of them were like negative or bad, any encounters with bad spirits, but I think when it comes to bad spirits, the closest I felt was, there was a time when I was living in Savannah, Georgia in the US, and that area is known for being haunted. And I guess I would say I'm more open to feeling energies and seeing spirits if they allow me to and if I allow it myself as well. Pero there was this one time we were in this haunted museum and I drank a little bit of alcohol, just a little bit. But I've been told that that makes you more vulnerable, and I looked at this painting and I remember I heard screaming in my head. And if you want to believe it or not, if you don't, it's okay. But screaming, and then I felt something tight around my neck, and so I was like, this is not okay. I'm leaving. I'm out of here. But the other times I've communicated or with spirits, they were okay naman. They were good. We believe you naman. Pag-imported pa yung multo mo. Imported. Si Rose. Well, sabi ko nga po, madami ko na na-experience. So sige, bigyan ko kayo ng isa. Parang, dati kasi nung bata, hindi naman bata, siguro mga college days. Parang feeling ko, sinerch ko to eh. Kasi, pag gumigising kasi ako minsan, parang naka-open yung kumot ko. Alam mo yung feeling na parang nare-rape ka, yung gano'n. So, yun nga, na-search ko nga yun, incubus daw.
kung tama. So parang gano'n, nakaka-experience ako ng gano'n before, parang pag-gising ako, parang, alam mo yung parang kakatapos na yung gano'ng feeling. And minsan naman, pag nakadapa ako, parang may uupo sa likod ko, which is gano'n nga daw sila nagpaparamdam. So parang dahan-dahan pa siyang umuupo. Kasi ramdam na ramdam ko talaga, tapos hihiga, sobrang bigat. Pero ginagawa ko na lang pag gano'n, parang sabi kasi nila, parang, yun nga, they can smell fear, mga ganyan. So parang hayaan mo na lang, tapos tinulog ko na lang, okay, pagising ko, wala, okay na. So mga ganun pong experience, madami po before. Thank you, Rose. Ikaw naman. Ako, wala pa po talaga. Kasi, siguro, sila yung ayaw sa akin. Hindi, pero siguro dahil mag-isa ako sa condo, minsan napapraning ako, parang bigla na lang binuhulog na gamit. I think parang ayos naman yung pagkakalagay ko, pero baka nga natamaan lang or nahanginan lang, gano'n. But ayun, so far, wala pa naman po ako na-experience and sana wag na. Yun po, thank you. Siguro nababatap yung multo. Tinatry niya i-haunt si Aubrey, tapos biglang, ay wala, di epekto. Walang kwenta. Sige na, iba na nga lang. Ako, I mean, same din naman talaga. Wala talaga ako nararamdaman na gano'n. Wala pa nagpaparamdam sa akin. Pero siguro, one question that comes into mind was, I was like very young, medyo hazy my memory, but I always hear it from my mom. Kinukwento niya na one time, it was just me and her sa front porch namin sa town and country. There's a time na wala masyadong houses noon, tapos dulo-dulo kami. We were just bonding as mother and son. Tapos all of a sudden, parang may napansin kaming dumaan from left to right ng front gate namin, which is concerning kasi sa right side, wala na mga bahay, just open lots. So parang may dadaan doon, wala naman tindahan, wala naman kung ano man. Pero we didn't think anything of it kasi syempre sobrang madilim na. Then, all of a sudden, after may dumaan, biglang may nahulog sa second floor ng bahay. Sobrang lakas ng hulog. Eh syempre, mindset namin nun was, kami lang yung tao sa bahay at parang ganun din. Usually, yung mga gamit, maayos yung paglagay, so walang rason para mahulog. Walang earthquake or anything. So from there, syempre, overthinker kami ng mama ko. Dahil doon, nagtinginan kami dalawa. Tapos biglang nagtakbuhan kami sa loob ng bahay, sobrang takot na takot. But from there, ayun, that was the pinaka-first siguro and last experience na may naranasan akong ganun. Pero parang ganun din sa akin, ayaw magparamdam eh. Siguro ayun nga, medyo KJ na ako. Manhid na ako sa ganyan. Wow. Sa akin naman po, nung bata ako, meron kami isang tinirahan somewhere in Quezon City, 2 bedrooms siya. Sa isang bedroom, ako, si mommy, tsaka isang kapatid na lalaki yata. Tapos yung sa kabilang room yung lola ko, tsaka yung isa kong sister. So yung sister ko, biglang tumakbo sa kwarto namin. Doon daw siya matutulog kasi natatakot daw siya. Sabi ko, ang sikip na namin dito. Solo yung bed niya doon kasi sa bed nung kwarto ng lola ko, tig-isa sila ng kama. So kami, siksik sa isang kama doon sa kabila. So sabi ko, sige, doon na lang ako matutulog sa kwarto mo, ako na lang sa kama mo. So, doon ako natulog. Tapos parang hindi ko alam kung anong oras yun, naalimpungatan ako. Nakakumot ako. Tapos nagising ako, naalimpungatan ako, nakita ko, nandun siya sa paanan ko. May yung buhok niya nakita ko, nakagano'n, tumina ako, gusto ko, kala mo ba matutulog to sa kabila? Sumiksik pa dito, naisisikipan na nga kami. So tulog ulit akong ganyan. Pagising ko sa umaga, wala naman na siya doon. Wala siya doon. Sabi ko, okay, baka lumipat. So pagkagising ko, punta ako sa kabilang kwarto kasi medyo kinabahan din ako. Kasi sure ako na may nakita akong ulo sa paanan ko. So, pagpunta ko sa kabilang kwarto, lumipat ka ba sa kabilang kwarto? So, hindi, natatakot nga ako doon, kaya ako umalis kasi manarinig akong tumatawa. Sabi niya, kaya siya lumipat sa kwarto namin. Tapos doon ako natulog. Ano yun? Nakita ko. Yun lang. So, sobrang, hindi ako matatakotin eh. So, hindi ko naisip kung ano yun, yung nakita ko ng time na yun. Yun lang. Pero meron pa rin. Honestly, lahat ng tama
may paniniwala naman sa mga ganyan and all. Ako kasi, 3 years since nung bata ako, naniniwala ako sa multo. Okay, ano yan? Ngayon, ang paniniwala ko is more on soul, hindi yung mga multo, kaluluwa. Magkaiba sa akin. Kung sa akin kaluluwa, alam mo yung may mga hindi natapos ng mission daw dito, mga hindi pa nila gustong kasi hindi nila matanggap. So mas ganoon ako. Pero experience-wise, yung sa tita ko, kapatid ng dad ko, dati siya nagtatrabaho kay Papa. Business kasi namin before Xerox machines. So anong nangyari, meron bahay si Papa, dati sa Makati, hindi pa tao pinapanganak nun. May salamin sa harap ng hagdanan na sobrang pataas, talaga man, pataas. Ngayon, sabi daw nila, every time nadadaan sila pag may nakikita silang white lady. Legit talaga, yun talaga. Sabi daw, huwag daw gagalawin yun. Hayaan nyo lang. Ngayon, binili agad nung tita ko na yun, sa papa ko yung bahay, sila na tumira doon. Kaya pala gustong huwag paalisin or bililigan lang agad, swerte daw yun. Ngayon, milyonar sila, mayaman na talaga sila. Tapos, doon na ako nagsabi, kaya every time yung mga nagkukwento sa paligid ko, nasa yung multo, kakausapin ko, sumunod sa akin, dali. Ganun yung experience ko, like legit yun. At di ba lagi mo sinasabi sa akin, totoo yan, sabi ko, hindi, sige, kakausapin ko pa minsan, shot pa kami, baka mga pwede kami tumambay, ganyan. Kasi hindi ko alam wala pa akong experience na gano'n kung malas, iwasan mo na. Pag swerte, pwede, pero kung may kasalanan ako, mahirap na yun. Kaya ayaw ko pumupunta sa madalas ako pumupunta sa 7-Eleven, doon lagi nagpapagpag so baka may sumunod. Thank you, Didi. Congratulations. Okay, thank you so much, guys. Nakakatuwang yung mga experiences. Next up naman po, from GMA Entertainment, let's welcome Nurse Almo. Here in front. Hello, good afternoon. One question now for Kian. Is this your first movie under Viva? Na lead po, yes. Or, well, not lead, of course, but like yung main cast. Yes po. I've done... so far, ayun nga po, sobrang thankful ako na bilang part of main cast. Sobrang inobserve ako ni Aubrey, ni Gav, ni Haya, ni Chris Rowe. At parang yan, Chris Rowe. Panindigan na natin tuloy. But ayan, mas na-enjoy ko yung experience being part of the main cast because of them. I feel like, confident ko masasabi na if I were given a chance na mamili ng ibang main cast na makasama ko with the same role, hindi ako mamili. I feel I'm happy with the people who are in with kasi may mga moments na kahit sobrang 4 AM nag-shoot pa kami, antok na lahat, laging may nagbibigay ng energy sa set. Kesyo sila Haya, kesyo si Jerome, kesyo Haya. Questionable, hindi. Kesyo sila Haya, kesyo si Jerome. Jerome talaga. Meron one time, antok na kami lahat. Tapos may shoot kami isang scene sa loob ng car. Lakas ng tawa ko. It was more so because sabog na ako. But, mas nagkaroon ako ng energy dahil kay Jerome. At I want to thank him for that. Tapos, ang pinakamalaking nagbibigay talaga ng energy sa buong cast na to, shout out to Aubrey Caraan. Yes. The one and only, bakit? Ganun din, same setting ngayon. Aubrey, wag ganyan, halata. Dinner lang, sa... Ay, same setting, mga 2 AM, 3 AM, may sabog na kami lahat, naubusang ng energy. Meanwhile, Aubrey Caraan, sumasayaw ng Pantropiko. Kasama si Krish. Kaya, yung mga ganong moments, mas nakaka-appreciate with this cast. And that's why, doon ko talaga masasabi na confident ako na I'm happy. And I'm thankful din to the rec for putting me in this position. Maraming salamat. Okay, thank you po. Ngayon naman, pakinggan natin, we have a content creator who has a question for our cast. We have Ana Rina Amistoso. I love the name. Okay, Hello.
Hello pa. So, ang tanong ko lang sa kay Crush Room, kasi as you know, lagi na kasi nang nakikita, anong maipapangako nyo sa mga Crush Room from Safe Skies Archer na aabangan nyo dito sa Sunday? Kasi di ba ano siya, sabi ni Direk, 70% horror, then 30% na love story. Mapapangako? Siguro hindi naman namin kailangan magpangako kasi gagawin naman talaga namin. Is yung... Hindi nga namin napapractice na yung mga killing scenes eh. Alam na kagad namin at hindi namin kailangan mag-internalize. Kasi meron yun yung nakita mo yata nila yung may scene na inumaga na kami. Tapos dire-diretso sobrang haba na antok kami. But then it turned out good. Na-feel ko kagad. Kasi yung eksena na yun, antok ako eh. Alam nila, sabi ko, nahihiya na ako sa kanila na gigisingin nila ako. Sige na, last na to, kaya na natin to. 5 minutes. Hindi ko na talaga kaya. Please. Ayos na ba yung set? Kahit last na ako pumunta. Pagkapunta ko doon, hindi ko pa nabasa yung buong lines. Binasa ko lang saglit. Okay, pumasok naman sa isip ko, kuha ko yung gist. Ginawa namin, sabi ko, ang galing nga. Parang na-feel ko yung eksena, parang ang freely ko sumayaw, gumalaw, blocking, mag-line. And ganoon din sa kanya, sobrang, sabi ko, tinatanggap niya kagad lahat ng So, I guess, very comfortable na kami sa mga scenes na kami dalawa. Sooner or later, baka mamamaster na namin yung mga ganung bagay. Dapat yan ang inaabangan nila. May masasabi pa ba? Ay, magpa-promise? Hirap mag-promise eh. basta gagawin namin yung best namin para maging effective na artists and a love team. And we'll take care of each other para mas madagdagan pa na madagdagan yung mas maging better kami sa craft namin as a love team. Yeah. Halata na mga more comfortable na kayo sa isa't isa. So, looking forward sa inyong series. Congratulations. All right, thank you so much. Moving on to another. Yeah, good afternoon po and congratulations po agad sa series. So, my question po is for Crush Room. So, sa Crush Room po, ano po yung naging, and sa other cast na rin po pala, sorry. Ano po yung naging challenges na dito making this new horror series? Ano po bago po sa inyo ito? And gano'n po siya ka-different from working, making Safe Skies Archer dahil content? Honestly, honest naman lahat ng sagot ko as usual. Honestly, sabi ko, honest naman lagi sinasabi ko kung ano sinabi. Anyway, challenge. Siguro yung the fact na after so long, ngayon lang ulit ako nag-horror eh. And galing ako sa isang kilig na very romance, drama. Dito parang ang challenge ko, sige gusto ko munang ibigay lahat. Kasi unlike sa Safe Skies Archer, character ko, pananamit ko, pati sa book, lahat yun inisikaso ko kahit sa mga eksena, tinitignan ko anong maganda bagay, blocking, ganito. Unlike dito, ang challenge ko is, mas makipag-cooperate with everyone. Lagi nang tanong ako ng tanong, may ano kaya magandang shot dito sa ganito, bakit ganito ginawa ni Direk, anong pwede kong maibigay kahit nasa background lang ako. So yun yung mga challenge sa akin kasi nilet go ko yung katulad sa suot ni Arlo, pinabayaan ko, sa continuity kahit o paano, sarili ko lang, di ko na iniisip yung continuity ng iba. Very challenging yung part na kailangan ko siyang ilayo. Kay Jerome, kailangan kong ilayo kay Hero. So, ewan ko kung may mga makikita kayo doon na ibang-iba talaga pag pinanood. So, hopefully, yes. Given the fact na marami rin siyang layers eh. May family pa, may mga pinagdadaanan pa. So, ayun. Excited ako kung ano magiging reaction ng tao if it was effective or not. Yun po.
Sa akin naman, ang pinaka-challenge is pagka oras na yung inaabot. Kasi syempre, meticulous talaga si Direk sa mga shots, sa ilang beses kasi uulitin ng isang scene, hindi lang naman isang beses yun. So minsan inaabot kami ng anong oras, especially night scenes talaga yung kinukunan namin. Pag siguro mga 3 AM na pataas, yun na, medyo nahihirapan ako. Nanghihingi ako ng tulong kina Direk Ronnie, kay Ate Jaja, yung namin, yung EP namin, and kay Jerome, parang wala na po kung maramdaman. Mga ganun kasi, namamanhid na ako sa antok, gano'n. So, thankful ako na natutulungan nila ako. Yun lang naman yung pinaka-challenge for you. Sa ibang class po, IEP. Ganun din actually with Krish. Ang pinaka enemy mo talaga with this movie is yung oras. Not only, syempre kasi puro night scenes kami, so we have to do yung mga shots namin a lot later. Until yung 4 AM, 5 AM, minsan nga, umabot pa kami ng may araw na. Personally, me, kasi I'm still studying, so parang ang laban ko talaga yun, isa yun nga, yung antok. Kasi let's say, last time, nung galing kami Batangas, pagka-uwi ko, rumekta ako OJT. So parang, then after that, may rent na shoot ulit, ganun. So, it's, you're so sleep deprived na yun nga, lumalaban ka to the point na you're worried about if nabibigay mo talaga yung emotions mo sa scene na to the point na feeling mo nabibigay mo, but when you see yourself on camera, it seems so plain. Parang, akala mo papahuli ka, pero parang sobrang stoic yung mukha mo. Yun talaga yung enemy mo out of everything. Kaya, I'm thankful talaga na kahit ganun yung mga nangyari, kahit pagod na pagod kami lahat, not just kaming main cast, but syempre yung yung crew din mismo, at sila Direk, lumaban pa rin kami, na kinaya pa rin namin kahit ayun nga, umabot ng may araw na, to the point na, ayun, bilad na kami, ganun, basang-basa na kami, kung ano man nangyayari. Ayun. Thankful ako na dahil sa itong buong team na to, na-push namin. Ako, na-challenge po talaga ako dito kasi yun nga, dahil horror, tapos more on spirits or multo yung nakikita namin, may times na wala naman talaga kaming ka-eksena. Like, ano yung sinabi ni Krish kanina, wala kaming ka-eksena, so ini-imagine mo talaga yung nangyayari, ganun. So medyo challenging siya sa akin. And yung pagiging consistent siguro, kasi pag horror, madaming shots po talaga. So kailangan, kung ano yung ginawa mo dito, ganun din, same din. Tapos, challenging din sa akin, yung mga eksena, kasi nagsushoot naman po kami iba-iba. Minsan, episode 1 sinushoot namin, episode 6. So, yung level ng intense, yung ganun po, na nangyayari. Parang, yun, minsan talaga ang kulit ko kay Direk. Direk, ano na mo ba ako dito? Takot na ba ako ng super or ganito pala? Yung ganun. Yun yung mga challenges ko dito sa series. Yun lang po. Thank you. For me, I really understand what Ken was talking about. The other day we had shooting and I had to do an emotional and dramatic scene. And I remember getting really stressed and overwhelmed with myself at first because before that scene, I was already feeling very exhausted, but it was a lot of it was for personal reasons. I didn't get a lot of sleep because I couldn't, and I wasn't feeling so good that morning. But when it came to the dramatic scene, I'm usually the type of person who I can cry very easily and I feel a lot. I'm an emotional person, but I felt so numb when it came to being on the cameras because I was just overwhelmed and I was tired and I couldn't think straight. But I'm very thankful because Direk and Ateja and like everyone, everyone was really supportive and patient with me with getting my mind straight and my emotions, in character. And even Gab, he helped me a lot with that, and was very supportive with me as well. So I'm very grateful. I was able to do it naman, so I'm proud of myself and everyone else.
You did pretty good actually, by the way. Yung sa scene na sinabi ko. I just wanna put it in. No, kagabi lang kasi yun. And it was a very emotional scene and it was her first time rin. And I was really, really proud of her na nagawa niya. And thank you rin kay Direk, of course. And kay Ali Jaja. But yung pinaka-challenging siguro, yung last scene namin. Grabe yun. Kasi, yung ayoko mag-share pero umabot na rin kami ng sobrang umaga nun and pagod na lahat. Pero thankful na kahit inuumaga kami, sobrang alaga kami sa prod and kila Direk. And may yung iced coffee, of course, nandun lagi. So, yun yung pinaka-challenging para sa akin. Kaya abangan niyo po yung last scene namin dun. Courtesy of Jerome Ponce, yung gagawin niyo. Last scene yung maraming shot, pataas ba? Baka mabigay mo, bro. Pero pwede ba siya? Big oh, last shot. last shot. Ayun, thank you so much po. And one last question lang po. Anyone from the cast lang naisip ko lang po, since this is a horror genre po pala ng series, is there any particular po ba na habang nag-shoot kayo may naramdaman kayo? Anyone from Ilocos na experience while shooting the film? The series? Na scary part. For me, I remember before we started shooting, because this is my first horror project series, I was scared that we might manifest any bad energy because we're feeling so many emotions. But wala naman, and I'm glad because of that. And it was really beautiful because we had a moment where we did feel heavy because so much was going on, and we all meditated when we were shooting Batangas. It was such a nice moment. But the only thing I can say was when we were at the beach house sa Batangas, there was some heavy energy there. But I was trying to figure out if it's just everyone's energy from working so hard and being tired, and also adding on the emotions from acting all of the scary and heavy scenes. I couldn't pinpoint what it was, but there was something heavy there. Even I know some other people felt it. Krisha, I think Aubrey felt it. Did you feel it? I'm not sure. A little. All right, okay. Thank you so much, Sir Vito. We are near the end, ladies and gentlemen. How's our cast? Good? Great, okay. Ngayon naman po from Pika Pika and Marites University, let's hear from Rose Garcia. Up here po, right next to me. Ayan, hello, good afternoon. Kay Jerome and kay ano yung mga nakita niyong pagbabago sa inyong dalawa? Ngayong magkatrabaho kayo, pero alam natin na may something na compare yung una. Bawal talaga. Alam mo, minsan gusto natin peace of mind, huwag na mag-aaway. Huwag na pag-away. Okay na kami. Ay, ikaw ba naman? Ikaw ba naman? Basta. Ano lang, may mga bagay lang kasi alam mo na, nadadala nga sa set, sa taping. Ayaw ko nang gano'n. So, madaldal talaga akong tao. Medyo tumatay lang, kumakalma ako kasi ayaw kong natutunan ko yun. Tama naman. Katulad nga sabi ko, dapat may mga bagay na tinatago. Hindi naman tinatago, sinasatin muna. Kasi kapag nadami na iba, baka mamaya magkagulo. Gusto ko man, kasi masaya ikuwento yun. Pero, as of now, ano muna, yan. Papaasgal kami sa mga sinasabi. Ganun talaga. Sige, hindi siya wala. Anong masasabi na? Yung difference po, kasi mas kilala namin yung isa't isa. So parang mas smooth yung lahat ng namin, ng mga eksena namin. Yun Ano ba?
special na sa inyo na kumpara noon na pag nagkatrabaho kayo ngayon? Hindi naman po. Para sa akin, same pero mas smooth lang. Kasi marami na kaming na-discover sa isa't isa. And mas naglo-look forward na kami. What's next? Ano yung kakasanayan namin sa isa't isa? sige po. Tapos po. Siya, nakaparamdam na. Sige, parang pala, may mga tampuhan. Yung pala yung sa nagtatanong, yun yung nararamdaman ko sa set. Hindi ko na, di ba, pag talaga, may mga tampuhan, hindi mawawala yung nangyayari din sa inyo. So pagka ganun, sino yung unang parang maamo, o kung kailangan mag-sorry, sino Siyempre lalaki, laging talo lalaki. Ang girl is always right. Ganun dapat, kasi kung kaya mo wala isang tao, mali mo man o hindi, tanggapin mo, mag-sorry ka. Sige, yun yung share ko. Nag-sorry siya. Yun na po. Pero pag halimbawa ikaw naman yung parang medyo nagkaroon ng pagkakamali, hindi ka rin nauuna or inaantay mo pa rin siya? Ako po nagsasorry po ako agad. Alam niya yun. Like kapag may something akong na-realize ko na hindi pala siya, may nagawa akong hindi maganda, hindi niya nagustuhan, or na-feel ko na, hindi maganda, I'm sorry, I know I did something wrong. I'm sorry, ganun lang. Sobrang okay naman yung communication namin. So, gano'n yung na-enjoy yung love team niyo ngayon? And paano nyo ito nakikita? Napo-force ninyo ba ito na mas tatagal pa siya? Gusto nyo pa rin na mas makilala kayo as love team talaga? Or napag-uusapan nyo din paminsan na paano pag pinareha na tayo sa iba? Pag mga ito real talk. Sobrang masaya kami kasi before naman, friends kami na nalaman na namin magiging partners kami, katrabaho. Tapos, ngayon kung nasaan kami ngayon, kung ano man yung mga naibibigay sa amin na opportunities na aabot namin, ang mga goals, bucket list na nagagawa, sobrang saya namin para sa isa't isa. Kasi alam niyo, hindi naman namin in-expect si Krish, alam naman niya na before, masaya na lang ako, basta may pambayad lang ako sa house. Ngayon, tapos ko na. Gusto ko na matulog lang ako, kahit isang beses lang mag-taping sa isang buwan, magkano lang ang kuryente. Ganun ako kasimpleng tao ko. Hindi ako mamaterial na tao, hindi ako kung ano. And sa kanya naman, may mga bucket list siya kasi meron siyang mga, itong sa part ng life niya na ngayon lang siya totally naka-explore. Ang dami ginawa, free dive siya. Dati kinukulit ko, sabi niya takot na takot daw siya, titignan daw niya. Diba? Ngayon, free dive pang ginawa niya, hindi scuba. Ako, scuba gusto ko eh. So, nakapag ibang bansa siya mag-isa, ang dami, masaya ka para sa kanya. And ngayon, nilook forward namin. Very thankful kami sa mga supporters ng bawat isa. You know, being a supporter, a friend, isang pamilya na din. Hindi lang yun basta sa mga ginagawa namin, but na-inspire sila to the fact na yung mga pinagdadaanan din nila is kami yung nakakatanggal kahit paano. And kahit paano kami, naiintindihan namin sa inyo, you're doing your best para, alam niyo yun, ma-bring out yung best sa amin at magawa nating lahat na mas mag-work tayong lahat. Sobrang masaya lang ako doon. At the same time, overwhelmed, natatakot. Dahil baka mamaya hindi na namin dumating yung point, hindi namin mabigay expectations ng mga tao na ina-expect sa amin. Kasi lahat to dapat better. Kumbaga sa basketball nga, di ba? Hindi naman pwedeng 10 points ka lagi sa isang buong game. Kailangan to 20 ka, to 30 ka. Pero hindi katulad sa amin. Alam namin may mag-expect eh. So might as well magiging happy na lang kami sa isa't isa. Magiging happy kami kung ano maabot namin at very thankful kami kung sino yung mga nag-i-stay, dadating, at thankful pa rin kahit umalis. Yeah, same thing with me naman. Like, whatever his decision is in life, kung saan path ang gawin namin as a love team and individually, like, no showbiz, I'm always rooting for you. Like, I want the best for you. So, kung saan ka masaya din ako. Yun lang. Alright, very good. Heartwarming message there from Krish Rome. Alright, and our final question for this afternoon will come from Mylene Zapanta
from Signal and Pop Life. Here po, towards the left. Miss Mylene, you have the floor. Kasi may mga may coding question. For the girls, what's one scary thing or scary experience at pag nakita nyo or na-experience yung mapapayakap kayo sa yung mga ka-love team dyan sa series? And dun sa mga lalaki naman, what's one thing din na ayaw nyo makikita na nakakatakot sa inyo? Na talagang ayaw mo ma-experience? Or makita? Sa girls mo? Sa akin po, I have fear of death. So whatever, kung ano man yung parang, kaya marami akong fears before na kino-conquer ko ngayon. Pero ang pinaka natatakot ako is death talaga. Kasi syempre, di ba, after death, wala na, hindi ka na makakabalik. So that is something wala. Okay, how about Aubrey? You have an answer? Ako siguro mapapahag ako sa friend kung sino man kasama ko. Pag siguro na-feel ko na, may something po ako na na-feel na na-hurt ako. Kunwari kahit element pa siya or ano, basta masaktan ako. Tapos alam kong comfort person to nakasama ko or comfortable ako dito. Doon, yun po. Aya? I really had to think about this. I don't know, I guess just, again, with death, but not for me, but for the people that I love. That scares me the most. Rose? Love team na tayo yun. Well, ako kasi kapag nakakatakot, mas gusto ko talagang nakikita curious ako talaga. Siguro mapapayakap ako sa'yo, Felix, pag nagulat ako. So pag nagulat ako, mayayakap kita. Alam mo na. Okay? Yun po. Okay lang ba sa'yo yun, Felix? Oo naman, okay na okay. Okay, so the males also have a question po, no? Yes, what are you most scared about? Ayaw mo ma-experience. What are you most scared about? Okay. Well, there's malalaking gagamba talaga. Like, sobrang laki. Lalo na yung mga dati sa probinsya, na-trauma ako niyan. Gagambang, alam niyo ba yung gagambang lagnat? Yung kulay dilaw, yung ekis, pag ganun lahat. Tapos yung sapot, sobrang ano. Meron yung ginapangan ako, talagang nanginig ako, hindi ko na alam ano nangyari. Namatay yata ako nun. So every time na makikita ako, so far, yun talaga, tatakbo talaga ako sa likod ng isang tao. Or mag-i-stuck ako. Hindi, I mean, kung sino mang kasama, hindi. Sa bahay ako lang. Wala, walang kasama eh. Ganun talaga. Anyway, ayun. Tapos, syempre, yung fear the most, nandun na yun talaga yung death. But, you know, kailangan may faith. So, no, yun, kaya may conquer. Pero in spite of oh my gosh. For me, same with Haya, losing a loved one. Of course, family is the most important thing, and it brought me a trauma when I was a kid when I lost my grandfather. So that's the one that I fear the most. Kian? Yeah, agree rin ako. Copy paste. No, I'm kidding. Yeah, same. I mean, I think it's automatic na, you know, you fear the thing you most fear is losing someone you love. But siguro ako naman pinaka-fear ko is not only losing someone I love the most, pero someone na I really cared for deeply. And that actually doesn't have to be someone. Kasi ako, if some of you guys know me, yung past ko, marami akong mga aso. And pinaka-heartbreaking na naranasan ko, more than losing a loved one talaga, is losing many puppies, many dogs na sunod-sunod. So not only are you dealing with that current heartbreak, but then the day after, another one passes away. So there's more heartbreak. There was a moment during the pandemic, I lost 5 puppies in a span of 5 days na magkasunod-sunod. So of course, hindi mo alam paano mo yung process yun eh.
So, of course, you can't compare the amount of love you have compared to a person. It's incomparable. A person talaga, no matter who it is, your spouse, a family member, syempre top priority yun. But of course, besides that, para sa akin, kinatatakutan ko is someone I care for, parang baby ko, which would be yung mga dogs ko. Sila yung pinoprotect ko yun. Parang mas gusto ko sabihin na lang kay Lord na, pwede ba ako na lang? Wag sila. I want them to have a happy life here. Ako na lang kunin mo, gano'n. Oh, okay. Mahina antibodies nung nanay, no? How sad. Okay, Felix! What are you most scared of? Ako, parehas lang sa kanila yung losing a loved one. Alright, very short and sweet. Ha? Akala ko ako yung sasabihin. Alright, maraming salamat po. That concludes our press conference this afternoon. Of course, we will have a group photo again with all our cast and directors. So please come up here to the front. Director, tingin na po tayo towards the center of the room. Of course, for our official photographer and to those joining us live streaming. Maraming salamat po. Alright, kayo naman po, let's all look towards the left side here of the room. Good stuff. And finally, towards the right naman po, sa inyong mga fans, maraming salamat sa pagpunta at sa patuloy na pagsuporta. Guys, let me just give you a few reminders, of course. Siyempre po, May 10 na yan, and of course, for constantly supporting Viva One. Now, on its second year, we have more than 2 million subscribers na. Kaya maraming salamat. And of course,